Tinawag na agila. Ngayon, hindi na siya mananahimik na katulad po ng dati. Sumambulat na hotila ang galit at kailangang mag-react nitong si Vice President Sara Duterte, mga kaibigan, tungkol po naman dito sa mga lumulutang na namang balita. At tinawag nga ho niya itong fishing expedition, itong napabalita na kumakalap na naman ng lagda o naglunsad ng signature campaign ang ilang grupo at mga mambabatas particularly para mangalap po ng lagda, mga kaibigan, para sa paghahain ng panibagong impeachment laban sa kanya. Ito'y after ng February dahil po matatapos na yung 1-year bar rule na tinatawag noong naunang impeachment laban po sa kanya. Tinawag po ito, mga kaibigan, itong si Vice President Sara na fishing expedition. At narito po yung kanyang official statement. Babasahin ko po sa inyo na may date na 13 sa buwan ng Disyembre taong 2025. Mga kababayan, noong nakaraang taon ay naglunsad ang House Committee on Good Government and Public Accountability ng isang ganap na fishing expedition na naghahalungkat ng kung ano-ano na mga issue na maaari nilang baluktutin. Binaluktot nga dahil nagdesisyon dito ang Korte Suprema na gawin nilang batayan para sa isa na namang impeachment laban sa kanya. Kasunod po nito ang pagbubunyag na hinihikayat po ang pagkuha ng mga lagda para sa aking impeachment kapalit ng mga alokasyon sa budget. Ilang mambabatas na mismo ang kamakailan lamang aniya ang nagpatunay kung paano binababoy ang prosesong itinatadhana ng konstitusyon at ginagawang parang isang pamilihan ng mga mambabatas. Ibig sabihin itong budget for 2026 natin, talagang namamaniobra pa rin ng mga mambabatas kasi bakit merong ganito? Pinapangakuan sila ng mga alokasyon, mga kaibigan, kapalit ng paglagda. Doon po naman sa impeachment, panibagong impeachment laban sa kanya. Ayon pa rin kay VP Sara dito sa kanyang official statement, isa na naman anyang fishing expedition ang inilulunsad ngayon ng mga kalaban niya sa politika habang nagkukumahog silang gawing sandata ang anumang mga paratang na maaari nilang likahin. Talagang madali silang makalikha, mga kaibigan, madali silang makagawa ng kung ano-anong issue na ikinukulapol kay VP Sara, mga kaibigan, gawin nila itong sandata para lamang makabuo ng anyo ng lehitimong proseso para sa isang investigasyon. Dahil nga po minadali nila yung impeachment noong nakaraang taon, binutata sila ng Korte Suprema dahil hindi nasunod yung tamang proseso. Malamang ganito rin ang mangyayari dito dahil ngayon pa lamang lumalabas na ho yung kaakibat ho na baho nitong niluluto nilang impeachment, mga kaibigan, dahil namamaniobra na nila naman itong 2026 budget dahil naglalaan sila ng alokasyon, mga kaibigan. Kasabay po nito, hinihikayat po ni VP Sara, ito yung sinabi niyo, hinihikayat ko o nananawagan ako sa ating mga kababayan na maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa mga paninira. Ayaw po, tama po kayo dyan, VP Sara, hindi po ako na nakaramdam ng maayos na Pilipinas sa ilalim ng iyong ama. Hindi talaga ako naniniwala dyan sa mga paninira laban sa inyo at sa inyong pamilya. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng katotohanan yung ginagawa nila. Bagkus ito ay tungkol sa pagtatakip sa malawakang nakawan sa kaban ng bayan na hanggang sa ngayon ay walang nananagot
totoo naman no lahat ng sinasabi ni BP Sara. Bakit yung ICI? May napanagot na ba? Puro drawing itong si Marcos Jr. at si Ombudsman Remulla na may makukulong na. Magpapasko sa kulungan. Meron nga. Yun namang mga liliit na isda. Yun lang namang mga dilis na sinasabi ni Senador Rodante Marcoleta ang maaari nilang pagpaskuhin sa loob ng kulungan. Pero nasaan yung mga butanding? Nasaan yung mga malalaking isda? Yung mga pating? Wala, di ho ba? Ito nga, inuulit ko yung sinabi ni BP Sara, hinihikayat ko at nananawagan ako sa ating mga kababayan na maging mapanuri ho mga kababayan at huwag basta magpapadala sa mga paninira. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng katotohanan, kundi ito ay tungkol sa pagtatakip o cover-up sa malawakang nakawan sa kaban ng bayan na hanggang ngayon ay walang nananagot. Idinagdag pa ng ikalawang Pangulo na patuloy lamang tayong maging matatag sa harap ng pagbagsak ng ekonomiya at walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Patuloy tayong magdasal-anya para sa kapayapaan. Makakaasa po ang lahat na ang tanggapan po ng pangalawang Pangulo ay magpapatuloy sa paghahatid ng episyente, madaling maabot at tumutugon na serbisyo publiko para sa kapakanan ng lahat ng Pilipino. Yan ang isang public servant mga kaibigan. Sa kabila ng mga batikos, sa kabila ng mga ikinukulapol na putik at pambambara sa kanya, na gusto siyang pabagsakin, inuuna pa rin ho niya yung kanyang pagsisilbi sa taong bayan bilang ikalawang Pangulo ng ating bansa. Yan ang mga tunay na leader na atin po dapat asahan at tutulungan pagdating po ng susunod na eleksyon na naman. Dahil talaga ho namang down na down ang mga Pilipino sa administrasyong kasalukuyan, dahil wala pa pong nagawang maganda, wala pa pong nagawang mabuti para po sa mga kababayan ho natin dyan sa Pilipinas. At yung sa mga OFW, mga katulad ko na nagtatrabaho sa ibayong dagat, ano na ho bang nagawa niyo maganda sa amin? Mr. Dayonyor, wala naman eh. Eto, lalo nalulugmok ang Pilipinas, 59 point something na yung palitan ng piso at ng dolyar. At napabalita ulit mga kaibigan na mangungutang na naman si Dayonyor ng 29 billion sa ADB. Yan ang nabalitaan nyo na ho ba? Ang laki-laki na ho ng utang ng Pilipinas. Ngayon may panibagong uutangin na naman itong si Dayonyor sa ilalim ng kanyang administrasyon. Hindi pa nga tayo nakakabayad, mga kaibigan. Malabo na tayo makabayad dahil trilyon-trilyon na yung utang natin Tapos dadagdagan pa nitong si Dayonyor. Ang siste, kapag pinautang ulit, nanakawin ulit. Yung pondo na yan, mga kaibigan, so saan mapupunta ang Pilipinas? Ang Pilipinas na dapat masigla, mayaman, hindi lamang sa panahong ito, kundi para sa susunod na mga henerasyon ng mga Pilipino. Pero hindi ho, mga kaibigan, hindi ganun ang nangyayari dahil lalong nababaon, lalong nalulugmok ang bansang Pilipinas sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. So yan po, napakinggan ninyo ang official statement nitong si BP Sara. Dito po naman sa napaulat na muling pangangalap ng lagda ng mga kongresista, particularly dyan sa Kongreso, para po magkaroon ulit ng panibagong impeachment case laban kay BP Sara. At umano'y pinapangakuan sila ng alokasyon sa kanilang mga distrito. Budget allocation na naman. Kapalit ng pagpirma. Diyan po naman sa impeachment, panibagong impeachment laban kay BP Sara. Sa mga kababayan kaibigan natin na hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating Radyo Pilipino UK YouTube channel, kahit isang subscription lamang po, maligayan tayo. Bye for now, folks!